Isang magiliw na pagbati po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat na ang bawat pahina ay sinulat ng tadhana. Sabi nila, ang pinakamadilim na gabi ay nagluluwal ng pinakamaliwanag na bituin. Ngunit paano kung ang kadiliman ay nasa loob na mismo ng iyong tahanan, ng iyong puso? At ang tanging pag-asa ay darating sa anyo ng isang estrangherong hindi mo inaasahan na may dalang sinag sa gitna ng iyong kawalan. Halina't pakinggan natin ang kwento ng Ang Hasyenda ng Mga Pangarap, Katahimikan. Iyon ang unang bumati kay Amihan Silvestre sa pagpasok niya sa malaking pinto ng kanyang mansyon. Hindi ito ang katahimikang nagbibigay kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, nanunuot sa buto. Isang halimaw na tila nilalamon ang anumang tunog ng buhay sa loob ng Hacienda Silencio. Hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at ipinatong sa braso ng isang katulong na tahimik na sumalubong sa kanya. Ang kanyang mga mata ay agad na naglakbay sa malawak na sala. Naroon ang lahat ng maaring magbigay aliw sa isang bata. Mga video game console na hindi nabubuksan, mga librong makukulay na hindi nababasa, mga bolang hindi pinaglalaruan. Ang bawat mamahaling laruan ay isang tahimik na akusasyon, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasilyo. Ang bawat yabag ay tila nagiging mas mabigat. Huminto siya sa tapat ng isang bahagyang nakaawang na pinto. Sinilip niya ang loob. Naroon si Lunti, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nakaupo sa wheelchair nito, nakaharap sa malaking bintanang salamin, nakatingin sa malayo. Ang kanyang maliit na katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Para siyang isang manika na porselana, maganda, marupok, ngunit walang buhay. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Amihan. Bunga ng aking kapabayaan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang parusang siya mismo ang nagpataw sa sarili. Sir Amihan, bulong ng isang kasambahay mula sa kanyang likuran. Nasa library na po ang aplikante. Tumangulang si Amihan, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Aplikante, pang-ilan na ba ito? Pang-7? Pang-8? Lahat sila ay sumusuko. Lahat sila ay nabibigo na abutin ng kanyang anak. Pumasok siya sa library na may suot na pamilyar na maskara. Isang maskara ng lamig at awtoridad. Doon, sa gitna ng silid na puno ng mga aklat na amoy luma, nakaupo ang isang babae. Simple lang ang suot nito, isang puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail, ngunit may kakaiba sa kanya. Hindi ang kanyang itsura, kundi ang buhay sa kanyang mga mata. Isang ningning na tila hindi nababagay sa madilim na sulok ng Hacienda Silencio. Miss Sinag Talavera? Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Tumayo ang babae at ngumiti. Isang nangiting hindi pilit, isang ngiting tila nagmumula sa puso. Ako nga po, Sir Amihan. Magandang hapon po. Umupo si Amihan sa kanyang malaking silyang gawa sa mahogany at pinagkrus ang mga braso. Ang resume mo ay sapat na, ngunit ang trabahong ito ay higit pa sa nakasulat sa papel. Alam mo ba ang kondisyon ng anak ko? Opo, sir. Nabanggit po sa akin ng ahensya. Post-traumatic stress. Hindi na raw po siya nagsasalita o naglalakad simula nang nag-atubili si Sinag. Tila maingat sa kanyang mga salita. Simula nang mamatay ang kanyang ina. Malamig na pagtatapos ni Amihan. Bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Lahat ng naunang therapist ay sumuko. Ano ang maibibigay mo na hindi nila naibigay? Hindi natin nagsisinag sa kanyang titig. Hindi po ako nangangako ng himala, sir.
Ang maibibigay ko lang po ay ang aking buong oras, pasensya at puso. Nandito po ako para kay Lunti, hindi para sa inyo o sa sweldo. Natigilan si amihan. Sa lahat ng nakausap niya, ito ang unang pagkakataon na may nagsabi niyon sa kanya. Maari ko po ba siyang makita? Tanong ni Sinag. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si amihan. Dinala niya si Sinag sa silid ni Lunti. Gaya ng dati, ang bata ay nakatingin lang sa bintana. Tila nasa ibang mundo. Hindi ito lumingon kahit naramdaman ang kanilang pagdating. Ang mga naunang therapist ay agad na susubukang kausapin si Lunti. Pipiliting kunin ang atensyon nito. Ngunit iba si Sinag. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig para maging kapantay ng bata. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang ang katahimikan sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita siya sa isang napakahinang boses na tila nagkukwento sa hangin. Alam mo ba, Lunti, noong bata ako, paborito kong tingnan ang mga ulap. Ini-imagine ko na bawat isa sa kanila ay may hugis. Mayroong mukhang kuneho, mayroong mukhang barko. Ang paborito ko ay yung mukhang malaking-malaking ibon na lumilipad ng malaya. Walang reaksyon mula kay Lunti. Ngumiti lang si Sinag. Sige Lunti, bukas ulit. Magdadala ako ng kwento tungkol sa mga bituin. Tumayo siya at humarap kay amihan. Tinatanggap ko po ang trabaho kung iaalok ninyo sa akin. Hindi alam ni amihan kung ano ang iisipin. May bahagi sa kanya na gustong paalisin ng babae. Ngunit may isang maliit na tinig sa loob niya. Isang tinig na matagal nang natutulog na nagsasabing subukan. Magsimula ka bukas, sabi niya, bago mabilis na tumalikod at bumalik sa kanyang opisina. Ginugol ni amihan ang buong gabi sa pagbabad sa trabaho, ang kanyang karaniwang takasan. Ngunit kahit anong pilit niyang ituon ang isip sa mga numero at kontrata, ang imahe ng babaeng may ngiti sa mga mata ay bumabalik sa kanyang isipan. Isang istorbo. Hating gabi na nang mapagod siya, papunta na sana siya sa kanyang silid nang may marinig siyang isang tunog. Isang tunog na matagal nang nawala sa mansyon. Isang himig, isang mahinang kanta, isang oyayi. Nanggagaling ito sa silid ni Lunti. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sariling pamamahay, lumapit si amihan sa pinto. Bahagya niyang binuksan ito, sapat lang para makita ang loob. Nakaupo si Sinag sa sahig, sa tabi ng wheelchair ni Lunti. Nakapikit ito habang umaawit ng isang lumang awiting pambata. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pag-aalaga. Pero hindi yon ang nagpatigil sa paghinga ni amihan. Ang kanyang mga mata ay napako kay Lunti. Ang kanyang anak na hindi nagpakita ng anumang emosyon sa loob ng isang taon. Ang kanyang anak na tila isang estatwang bato. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa lampshade, sa pisngi ng kanyang anak, nakita niya ito. Isang butil ng luha. Dahan-dahang gumugulong, kumikinang ang unang tanda ng damdamin na nasaksihan niya sa mahabang panahon. Ang unang linggo ni Sinag sa Hacienda Silencio ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang mansyon ay parang isang malaking katedral na walang kaluluwa. Ang mga katulong ay kumikilos na parang mga anino. Takot gumawa ng ingay. At si Ginoong Amihan Silvestre, siya ang hari ng palasyong ito ng kalungkutan. Isang haring may koronang gawa sa yelo. Ngunit hindi sila ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang dahilan niya ay isang batang lalaking nakakulong sa sarili itong mundo. Tuwing umaga, papasok si Sinag sa silid ni Lunti na may dalang ngiti. Kahit na ang tanging isasalubong sa kanya ay ang likod ng wheelchair nito. Magandang umaga, Lunti. Masayang bati niya. Tingnan mo ang dala ko. Ipinakita niya ang isang makulay na bola, isang libro na may mga litratong tumatalon, isang robot na sumasayaw. Ngunit walang reaksyon. Tila hindi siya nakikita o naririnig ni Lunti. Kahit ang amo niyang si Amihan ay laging nakamasid mula sa malayo, ang mga mata nito'y mapanuri.
tila naghihintay sa kanyang pagkabigo. Pero hindi sumuko si Sinag. Kung hindi niya kayang pasukin ang mundo ni Lunti, gagawa siya ng isang mundong gugustuhin nitong puntahan. Isang hapon, dinala niya ang kanyang mga gamit sa hardin sa likod ng bahay, isang bahagi ng mansyon na matagal nang napabayaan at natuyo. Nagsimula siyang magbungkal ng lupa, magtanim ng mga buto ng bulaklak. "Dito, Lunti," sabi niya sa bata na nakaupo sa lilim ng isang puno. "Itatayo natin ang ating munting paraiso." Sa mga sumunod na araw, ang hardin ang naging sentro ng kanilang therapy. Habang nagdidilig si Sinag, kinakausap niya si Lunti. Ikinukwento niya ang bawat buto na kanyang itinatanim. "Ito ay sunflower," sabi niya. Hahanapin niya palagi ang araw kahit gaano pa kadilim ang paligid. Isang araw, gumawa si Sinag ng daan-daang paru-parong papel na may iba't ibang kulay. Isinabit niya ang mga ito sa mga sanga ng mga tuyong halaman na tila mga bulaklak na biglang namukadkad. Ang dating malungkot na hardin ay biglang nagkaroon ng kulay at buhay. Napansin niyang bahagyang gumalaw ang ulo ni Lunti. Sinusundan ng tingin ang isang dilaw na paru-paro na nililipad ng hangin. Iyon ang unang senyales, isang maliit na sinag ng pag-asa. Dahil doon, gumawa siya ng isang laro, ang treasure hunt ng mga paru-paro. "Okay, Lunti, kailangan nating hanapin ang pinakamalaking asul na paru-paro," sabi ni Sinag habang dahan-dahang ginagalaw ang mga paa ng bata sa isang exercise routine. Ang premyo, isang masarap na ice cream. Noong una, walang kibo si Lunti. Ngunit hindi tumigil si Sinag. Araw-araw, may bago siyang pakulo. Isang araw, habang tinutulungan niya si Lunti na i-stretch ang mga binti nito, sinadya niyang gayahin ang boses ng isang robot. "Processing, left, leg, up, processing, right, leg, up." Dahil sa sobrang pag-arte, natapilok siya at aksidenteng natapon ang isang timbang puno ng tubig sa sarili niya. "Ay kabayo!" sigaw niya basang-basa. At pagkatapos ay narinig niya ito. Isang mahinang tunog, isang hagik-hik. Napalingon si Sinag. Nakita niya ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Lunti. At pagkatapos, isang buo. Malutong na tawa ang kumawala mula sa bibig nito. Isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Sa loob ng opisina, narinig ni Amihan ang tawanan na yon. Napakalas nito, napakatotoo, na nabitawan niya ang hawak niyang pluma. Sumilip siya sa bintana at nakita ang eksena sa hardin. Si Sinag na basang-basa at si Lunti na tumatawa ng malakas. Isang nangiti ang unti-unting sumilay sa labi ni Amihan. Isang nangiting matagal na niyang kinalimutan kung paano gawin. Kinagabihan, naabutan niya si Sinag sa kusina. Nagtitimpla ng gatas. "Salamat," mahinang sabi ni Amihan. Nagulat si Sinag. "Para saan po, sir?" "Sa pagpapatawa sa kanya," sabi ni Amihan, hindi makatingin ng diretso. "Matagal ko nang hindi naririnig iyon, Jun." "Wala po iyon. Bahagi po ng trabaho ko," sagot ni Sinag. Kahit na ang puso niya ay bahagyang kumabog ng mas mabilis, may ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi na ito ang karaniwang mabigat na katahimikan. Mayroon itong bahid ng pag-unawa. Bago matulog, ginawa ni Sinag ang kanyang huling routine. Habang minamasahe ang mga binti ni Lunti, kinakausap niya ito ng mahina. "Ang galing-galing mo kanina, Lunti," bulong niya. "Alam mo ba? Malapit ka nang makalakad ulit. Naniniwala ako sa'yo. Kailangan mo lang din maniwala sa sarili mo. Kahit isang maliit na galaw lang. Subukan mo para sa akin, okay?" Pinisil niya ng bahagya ang hinlalaki ng paa nito. "Sige na, Lunti. Kahit konti lang. Kaya mo yan." Itinuon ni Sinag ang kanyang buong atensyon sa paa ng bata. Naghintay siya. 1, 2, 3 segundo. At pagkatapos ay nangyari ito. Dahan-dahan.
Halos hindi kapansin-pansin, ngunit nakita niya. Ang hinlalaki sa paa ni Lunti, gumalaw ito. Kusa, napasinghap si Sinag, hindi makapaniwala. Lunti, Lunti, ginawa mo. Nanginginig sa tuwa. Tumakbo siya palabas ng silid. Sir Amihan, halika po. Dali. Si Amihan, na nag-aalalang may masamang nangyari, ay mabilis na tumakbo patungo sa silid. Nakita niya si Sinag na nakaluhod sa tabi ng kanyang anak. Ang mukha nito ay naliligo sa luha ng kaligayahan. Tingnan ninyo po, sabi ni Sinag. Ang boses ay garalgal. Tingnan ninyo po ang ginawa niya. Lumuhod din si Amihan sa tabi ni Sinag. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Anak? Lunti? Sa ilalim ng kanilang mga nakatutok na mga mata, muling gumalaw ang hinlalaki ni Lunti. Isang maliit pero napakalaking milagro. Itinaas ni Amihan ang kanyang tingin mula sa paa ng anak patungo sa mukha ni Sinag. Nakita niya ang pagod, ang dedikasyon at ang purong kaligayahan sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, ang yelo sa paligid ng puso ni Amihan Silvestre ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Sinag hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang anghel na nagdala ng pag-asa sa kanilang madilim na mundo. Ang milagro sa paa ni Lunti ay nagbukas ng bagong pinto sa Hacienda Silencio. Ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan na ng mga tunog ng pag-asa, ang mga tagubilin ni Sinag, ang paminsan-minsang hagik-hik ni Lunti, at sa pagtataka ng lahat, ang boses ni Amihan na hindi na kasing lamig ng dati. Hindi na lamang isang tagamasid si Amihan. Nagsimula na siyang sumali. Isang umaga, naabutan ni Sinag si Amihan sa hardin. Sinusubukang ayusin ang isang sirang swing. Mukha itong dayuhan sa sarili nitong bakuran. Ang mamahaling damit pang opisina ay may bahid na ng lupa. Kailangan niya ng lugar kung saan siya makakapaglaro. Kapag kaya na niya ulit, sabi ni Amihan na tila nahihiya sa kanyang ginagawa. Ngumiti si Sinag. Tutulungan ko po kayo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtrabaho sila ng magkasama. Nagtawanan sila ng aksidenteng maputikan ni Amihan ang sariling mukha. Nagkatinginan sila ng mas matagal kaysa sa nararapat nang magkadikit ang kanilang mga kamay habang inaabot ang isang martilyo. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa gitna ng harding kanilang binubuhay, nagsimulang mamukadkad ang isang bagay na bago sa pagitan nilang dalawa. Ang mga gabi ay naging mas tahimik, ngunit sa isang magandang paraan. Madalas, pagkatapos matulog ni Lunti, mananatili sila sa sala, mag-uusap tungkol sa pag-unlad ng bata, sa mga kwentong bayan, sa mga pangarap na simple. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lunti, nakita ni Amihan si Sinag na nakatayo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ng bata. Hindi ka papagod? Mahinang tanong ni Amihan mula sa may pinto. Lumingon si Sinag. Ang kanyang mukha ay malambot sa ilaw ng lampshade. Hindi po. Ang sarap niyang pagmasdan. Napakapayapa. Lumapit si Amihan at tumayo sa tabi niya. Sabay nilang pinanood ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Lunti sa bawat paghinga. Sinag! Basag ni Amihan sa katahimikan. Salamat! Sa lahat! Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sagot ni Sinag. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Hindi. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Binigyan mo siya ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila nawala. Ang amo at empleyado ay naging 2 taong nagkakaintindihan sa gitna ng isang pinagsasaluhang pangarap para sa isang bata. Ang kanyang ina, biglang sabi ni Amihan, ang mga salita ay tila hirap lumabas. Gusto niya sanang makita ito. Gusto niya sanang makitang ngumiti ulit si Lunti. Nakita ni Sinag ang sakit sa mga mata ni Amihan.
Isang sakit na pilit nitong itinatago. Sa isang iglap ng tapang, mararahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa braso nito. Nakikita niya, bulong ni Sinag. At sigurado po akong masaya siya para sa inyong dalawa. Tumingin si Amihan sa kamay ni Sinag, pagkatapos ay sa mga mata nito. Mayroong isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Isang pangunawang hindi na nangailangan ng salita. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglapit. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog. Ang tunog ng telepono ni Amihan na nagriring sa kanyang bulsa. Tila nagising mula sa isang panaginip, bahagyang umatras si Amihan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong formalidad. Tiningnan niya ang screen at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Ang kaunting init na namuo kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na lamig. "Excuse me!" sabi niya at lumabas ng silid para sagutin ang tawag. Naiwan si Sinag na nakatayo. Ang puso niya'y kumakabog. Ano ang nangyari? Sino ang tumawag na kayang magpabago ng mood ni Amihan ng ganoon kabilis? Mula sa pasilyo, naririnig niya ang boses ni Amihan. Mahina ngunit may diin. "Anong kailangan mo? Kailan ka pa dumating?" Hindi ito magandang panahon. May mahabang katahimikan. "Sige, pero sandali lang. Bukas." Ibinaba ni Amihan ang telepono. Sumandal siya sa pader, ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga ng malalim. Tila ang bigat ng buong mundo ay muling bumagsak sa kanyang mga balikat. Pagbalik niya sa silid, ibang tao na ulit ang kaharap ni Sinag. Ang pader na yelo sa pagitan nila ay muling naitayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. "May problema po ba, sir?" Nag-aalalang tanong ni Sinag. Umiling si Amihan. Ang kanyang mga mata ay umiiwas. "Walang problema." Ang kanyang boses ay patag. Walang emosyon. "May bisita lang na darating bukas. Ang kapatid ng yumaong asawa ko. Ang tita po ni Lunti. Mabuti po iyon. Para makita niya ang pag-unlad ng pamangkin niya." Sinserong sabi ni Sinag. Ngunit ang reaksyon ni Amihan ay hindi saya. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Isang halo ng inis at pag-aalala. "Bumalik ka na sa kwarto mo, Sinag. Gabi na." Utos niya, bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Sinag na puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na kaba. Ang panganib ay hindi palaging dumadating na sumisigaw. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang tawag sa telepono, isang anino mula sa nakaraan, isang pangalang nagbabadya ng bagyo sa gitna ng isang payapang karagatan. At habang nakatingin siya sa papalayong likod ni Amihan, alam ni Sinag na ang kapayapaang kanilang sinimulang buuin sa Hacienda Silencio ay malapit ng masubok. Dumating si Liwayway Cruz del Marco kinabukasan, dala ang isang malamig na hangin na tila kayang palamigin kahit ang pinakamainit na sikat ng araw. Bumaba siya mula sa isang mamahaling itim na kotse, suot ang isang eleganteng puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mukha ay parang isang anghel na inukit sa marmol. Bawat ngiti ay kalkulado, bawat kilos ay puno ng pino. Ngunit para kay Sinag, na sumalubong sa kanya sa pinto kasama ni Amihan, mayroong isang bagay sa mga mata ni Liwayway na hindi tama. Isang kislap ng lamig na hindi maitago ng kanyang magandang ngiti. "Amihan, mahal," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malambing na parang seda, habang niyayakap at hinahalikan sa pisngi ang bayaw. "It's been too long." Ang yakap ni Amihan ay matigas at formal. "Liwayway, mabuti at nakarating ka ng ligtas." Pagkatapos ay ibinaling ni Liwayway ang kanyang tingin kay Sinag. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa. "At ikaw, siguro ang alalay? Ang tagapag-alaga?" "Ako po si Sinag Talavera.
Ang therapist po ni Lunti. Magalang na sagot ni Sinag, iniabot ang kanyang kamay. Tinitigan lang ni Liwayway ang kamay ni Sinag bago ngumiti ng matamis. Therapist? Of course. Napakabata mo naman pala. Hindi niya tinanggap ang kamay. Sa halip ay diretso siyang pumasok sa loob. Agad na hinanap ng kanyang mga mata si Lunti na nakaupo sa sala, pinapanood sila. Oh my sweet sweet boy! Bulalas ni Liwayway. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ng emosyon. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Lunti Apo, Tita Liwayway is here. Hindi mo ba na-miss si Tita? Kamukhang kamukha ka talaga ng mami mo. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Ngunit si Lunti ay bahagyang umuurong. Tila hindi komportable. Napansin ito ni Sinag. Habang nananatili si Liwayway, ang buong mansyon ay tila naglalakad sa mga itlog. Bawat sulok ay pinupunan niya sa isang paraan na tila isang papuri. Ang ganda pa rin ng bahay, amihan. Pero parang kulang sa presensya ng isang babae. Sabi niya habang pinapasadahan ng daliri ang isang flower vase na walang bulaklak. Ang pinakamasakit ay ang ginawa niya sa sala. Naglabas siya mula sa kanyang bagahe ng isang malaking naka-frame na litrato ni Myla, ang yumaong asawa ni amihan, isang magandang larawan kung saan ito ay nakangiti ng malapad. Naisip ko lang na dapat ay narito pa rin siya, sabi ni Liwayway habang ipinapatong ang litrato sa isang estante sa pinakaprominenteng lugar. Para hindi natin siya makalimutan, lalo na si Lunti. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang sampal kay Sinag. Bigla, naramdaman niyang siya ay isang dayuhan, isang impostor sa tahanang iyon. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagsubok. Si Liwayway ang bida. Bawat kwento niya ay tungkol kay Myla. Ang paboritong pagkain ni Myla, ang mga pangarap ni Myla, ang mga biro ni Myla. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng kapatid na tila isang multo na kanyang ipinatawag upang umupo kasama nila sa hapagkainan. Si amihan ay tahimik lang, ang kanyang panga ay naninigas. Si Sinag naman ay nakayuko lang, pinaglalaruan ang kanyang pagkain. Naalala ko pa noong huli kaming mag-usap ni Myla. Sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay malungkot. Sabi niya, natatakot daw siya. Pakiramdam niya nag-iisa siya. Kung nandito lang sana ako noon. Ang mga salita ay isang patutsada, isang lason na direktang itinuro kay amihan. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Sinag ng kanyang mga therapy notes, sa isang maliit na mesa sa sala, dumaan si Liwayway. Alam mo, Sinag, simula niya na tila nakikipagkaibigan. Nagpapasalamat ako sa ginagawa mo para sa pamangkin ko. Talaga. Pero huminto siya at tiningnan si Sinag ng may pag-aalala. Sana lang ay naiintindihan mo ang bigat ng sitwasyon. Ang sugat na dinadala ni Lunti ay hindi lang pisikal. Galing ito sa pagkawala ng kanyang ina. Isang bagay na siguro ay hindi mauunawaan ng isang tagalabas. Ginagawa ko po ang lahat ng aking makakaya. Mahinang sagot ni Sinag. I know. Mabilis na sabi ni Liwayway. Ngunit habang tumatalikod ito, sinadya nitong masagi ang mesa. Ang isang baso ng tsa ay natapon. Bumuhos sa lahat ng mga papeles at tala ni Sinag. Oh my goodness, I'm so sorry, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kasiyahan. Napakalampa ko naman. Pasensya ka na, ha? Walang nagawa si Sinag kundi pagmasdan ang mga basang papel. Ang mga salitang isinulat niya nang may pag-iingat ay unti-unting nabubura ng mantsa ng tsaa. Kinagabihan, bago matulog, narinig ni Sinag ang mga boses mula sa opisina ni amihan. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pinto ay bahagyang nakaawang. Amihan, nag-aalala lang ako, sabi ng malambing na boses ni Liwayway. Mukha namang mabait yung Sinag, pero
Sigurado ka ba sa kanya? Kilala mo ba talaga siya? Ang pag-aalaga kay Lunti ay isang napakadelikadong responsibilidad. She's good at what she does. Sagot ni amihan, ang boses ay pagod. Baka nga. Pero sapat na ba yon? Tanong ni Liwayway. Paano kung meron siyang itinatago? Paano kung hindi pala siya ang taong inaakala mo? Nag-aalala ako para sa kaligtasan ni Lunti. Huminto si Liwayway. Tila naghahanda para sa kanyang huling banat. Hayaan mo, amihan. Ako na ang bahala. Nag-utos na ako ng isang tao para alamin ang lahat tungkol sa kanya. Just to be sure, para sa kapakanan nating lahat. Napatakip si Sinag sa kanyang bibig. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. May mga lihim sa kanyang nakaraan. Mga lihim na pinilit niyang kalimutan. Mga lihim na kung malalaman ni amihan, ay maaaring sumira sa lahat ng tiwalang kanyang pinaghirapang buuin. Ang mga salita ni Liwayway ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa isipan ni amihan. Sa kabila ng lahat ng nakikita niyang kabutihan kay Sinag, ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Bakit nga ba niya lubusang pinagkakatiwalaan ang isang estranghero pagdating sa buhay ng kanyang anak? Nagsimula siyang magmasid. Bawat kilos ni Sinag ay tila may dalang kahulugan. Ang paminsan-minsang pagtingin nito sa malayo, ang bahagyang panginginig ng kamay nito kapag nababanggit ang mga ospital. Sino nga ba si Sinag Talavera bago siya dumating sa Hacienda Silencio? Isang hapon, habang naglalaro sina Sinag at Lunti sa hardin, lumapit si amihan. Ang kanyang kilos ay kaswal, ngunit ang kanyang mga tanong ay matalim. Sinag, simula niya, nabanggit mo dati na nagtrabaho ka sa isang malaking ospital sa Maynila. Bakit ka umalis? Mukhang maganda ang posisyon mo doon. Natigilan si Sinag sa gitna ng pag-aabot ng laruan kay Lunti. Ang nangiti sa kanyang labi ay bahagyang naglaho. Gusto ko lang po ng pagbabago. Mas gusto ko pong mag-focus sa iisang pasyente lang. Ang sagot ay mabilis at rehearsed. Napaka-perpekto para maging totoo. Ganoon ba? Sabi ni amihan, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mukha ni Sinag. Dahil ang sabi sa akin ni Liwayway, mahirap daw makahanap ng impormasyon tungkol sa iyo online, para kang isang multo. Naramdaman ni Sinag ang pag-atake. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang manikip. Wala naman po akong dapat itago, sir. Kung gayon, bakit pakiramdam ko ay mayroon? Diretsong tanong ni amihan. Ang pag-uusap ay naputol nang biglang umiyak si Lunti, na tila naramdaman ang tensyon sa pagitan ng 2 taong pinakamahalaga sa kanya. Agad na ibinaling ni Sinag ang kanyang atensyon sa bata, ngunit ang sugat ng kawalan ng tiwala ay naitanim na sa kanyang puso. Kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Nagkaroon sila ng isang pagtatalo sa loob ng library. Kailangan kong malaman kung sino ang taong kasama ng anak ko sa buong araw. Git ni amihan, ang kanyang boses ay tumataas. At sa tingin ninyo, pagkatapos ng lahat ng ipinakita ko, ng lahat ng pag-unlad ni Lunti, may karapatan pa kayong pagdudahan ako? Sagot ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit at galit. Kung hindi ninyo ako kayang pagkatiwalaan, Sir Amihan, lahat ng ginagawa ko dito ay walang silbi. Huwag mong ibahin ang usapan. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang itinatago mo? Wala. Sigaw ni Sinag bago niya napigilan ang sarili. Wala. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang katulong ang pumasok at nag-abot ng isang sobre kay amihan. Pinabibigay po ni Ma'am Liwayway. Binuksan ito ni amihan. Sa loob ay mga kopya ng lumang artikulo mula sa isang online news site. Ang headline ay sumisigaw, "Batang pasyente, kritikal, matapos ang therapy session, therapist, iniimbestigahan." At sa ilalim ng headline, may isang larawan, isang mas batang bersyon ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at takot.
Habang inilalabas ng mga medik ang isang bata mula sa isang klinika, nanlamig ang buong katawan ni Amihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon. Inilapag niya ang mga papel sa mesa nang may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Ito ba ang dahilan, Sinag?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Ito ba ang katotohanang ayaw mong sabihin na mayroon kang kasaysayan ng kapabayaan na tumakbo ka palayo sa responsibilidad mo?" Napatitig si Sinag sa mga artikulo. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagkatotoo. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga alaala ng araw na yon, ang sigaw, ang sirena, ang mga mapanghusgang mata ay bumalik na parang isang alon. Hindi ganyan ang nangyari," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Mayroon siyang undiagnosed na kondisyon sa buto. "Pero nangyari ito sa ilalim ng pangangalaga mo," putol ni Amihan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, ang takot na baka may mangyaring masama kay Lunti, ang lason na isinaksak ni Liwayway sa kanyang isipan, lahat ay sumabog. "At hindi mo sinabi sa akin. Pinaglihiman mo ako." Tumingin si Sinag sa mga mata ni Amihan, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng tiwala, ng kahit kaunting alaala ng mga sandaling kanilang pinagsamahan. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig na pader ng pagdududa. Ang Amihan na kaharap niya ngayon ay ang parehong Amihan na una niyang nakilala. Sarado, malamig, at mapanghusga. Hindi niya nakaya. "Oo, ito ang nakaraan ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag, pinalakas ng sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Pero ang kwento ay hindi kailanman kasing simple ng kung ano ang nakasulat sa isang pirasong papel. Tumalikod siya, hindi na hinintay ang sagot ni Amihan. Bawat hakbang palayo ay parang may tinik. Iniwan niya si Amihan sa loob ng library, mag-isa, kasama ang mga papel na sumisira sa kanilang unti-unting nabubuong mundo. Ang mga salitang nagpapatunay sa kanyang pinakamalaking takot. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang nakabibinging tensyon. Nag-uusap lamang sina Amihan at Sinag kapag kinakailangan. Ang kanilang mga salita ay maikli at formal, parang dalawang estranghero na pinag-uugnay na lang ng isang kontrata. Si Liwayway naman ay tila isang reyna sa kanyang palasyo. Ang kanyang presensya ay laging naroon, isang paalala ng lamat na kanyang nilikha. Ngunit may isang taong hindi kayang baliin ng kanilang mga problema. Si Sinag. Kahit gaano kasakit ang pagtrato sa kanya ni Amihan, ibinuhos niya ang kanyang buong atensyon at pagmamahal kay Lunti. Para sa kanya, ang bata ang pinakamahalaga. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na malapit nang mangyari ang isang bagay na magbabago sa lahat. Isang hapon, bumuhos ang malakas na ulan. Nakakulong sila sa loob ng bahay. Si Amihan at Liwayway ay may mahalagang business meeting sa syudad, kaya silang dalawa lang ni Lunti ang naiwan sa mansyon, kasama ang ilang katulong. Ang kulog ay dumadagundong sa labas, ngunit sa loob ng silid laruan, si Sinag ay gumawa ng sarili nilang munting mundo. Nagtayo sila ng isang tent gamit ang mga kumot at upuan. Sa loob nito, gamit ang isang flashlight, nagkwento siya. "At alam mo ba, Lunti?" bulong ni Sinag habang itinatapat ang ilaw sa ilalim ng kanyang baba. Ang munting ibon ay natatakot. Takot siyang lumipad. Paano kung mahulog siya? Paano kung hindi niya kaya? Pero sabi ng nanay niya, "Anak, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kailangan mo lang pagkatiwalaan ang iyong mga pakpak." Si Lunti ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim, sumasabay sa bawat salita ni Sinag,
Pagkatapos ng kwento, habang nagliligpit si Sinag, napansin niyang nakatingin si Lunti sa bintana. Ang paborito nitong laruang kotse ay naiwan sa labas. Unti-unting nababasa ng ulan. Ang mukha ng bata ay napuno ng lungkot. Tiningnan ni Lunti ang laruan. Pagkatapos ay tumingin ito kay Sinag. Sa mga mata ng bata, mayroong isang bagay na bago. Isang determinasyon. Lumuhod si Sinag sa harap niya. Gusto mo bang kunin? Kaya mo iyan, Lunti. Naniniwala ako sa'yo. Dahan-dahan, inilagay ni Lunti ang kanyang mga kamay sa armrest ng kanyang wheelchair. Huminga siya ng malalim. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga maliit na braso ay nanginig sa hirap. Pinigilan ni Sinag ang kanyang paghinga. At pagkatapos, tulad ng ibon sa kanyang kwento, ginawa ni Lunti ang unang pagtalon. Itinayo niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi sanay sa bigat ng kanyang katawan. Ngunit nakatayo siya, mag-isa. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ni Sinag. Lunti, nakatayo ka. Hindi pa doon natapos ang milagro. Nakatingin sa laruan sa labas. Dahan-dahan niyang inangat ang isang paa. Pagkatapos ay ang isa pa. Isang hakbang, dalawang hakbang. Papunta sa direksyon ni Sinag. Bawat galaw ay maingat. Bawat hakbang ay isang tagumpay laban sa takot. Ang galing mo. Ang galing-galing mo. Umiiyak na, sabi ni Sinag. Iniuunat ang kanyang mga braso para salubungin ang bata. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Amihan at Liwayway ay kadarating lang, basang-basa sa ulan. Natigilan sila sa kanilang nakita. Si Amihan ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pagkabigla at lubos na kaligayahan. Ang kanyang anak, naglalakad. Anak? Bulong niya, hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man niya maabsorb ang lahat, kumilos si Liwayway. Nang makita ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Sinag at ang pagsamba sa mga mata ni Amihan, alam ni Liwayway na kailangan niyang sirain ang sandaling iyon. Lunti! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at pag-aalala na pilit. Mag-ingat ka. Dahil sa biglaang sigaw, nagulat si Lunti. Nawala ang kanyang konsentrasyon. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Nagsimula siyang matumba. Mabilis na kumilos si Sinag para saluhin siya. Ngunit mas mabilis si Liwayway. Sumugod ito. Tinulak si Sinag ng bahagya para makadaan. At binuhat ng mabilis si Lunti bago pa man ito bumagsak sa sahig. Ano ba ang ginagawa mo? Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Sinag. Pinabayaan mo siya. Muntik na siyang mapahamak. Paano kung nabagok ang ulo niya? Niyakap niya si Lunti ng mahigpit. Shh, baby. Tita's here. Safe ka na. Si Sinag ay natulala. Hindi sa pagtulak, kundi sa mga akusasyon. Hindi. Sinusubukan niya lang. Kaya niya. Kaya niya? Halos bumagsak na siya. Ganti ni Liwayway. Ibinaling niya ang tingin kay Amihan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin, naguguluhan sa bilis ng mga pangyayari. Nakita mo, Amihan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sinasabi ko na sa'yo, ang mga pamamaraan niya ay mapanganib. Masyado niyang minamadali ang bata. She is a liability, isang panganib sa sarili mong anak. Si Amihan ay tumingin mula sa umiiyak na si Lunti sa mga bisig ni Liwayway patungo sa nasasaktang mukha ni Sinag. Ang kaligayahang naramdaman niya kanina ay biglang nabalot ng takot at pagdududa. Ang mga babala ni Liwayway, ang mga artikulo tungkol sa nakaraan ni Sinag, lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Paano kung tama si Liwayway? Paano kung sa sobrang pagnanais niyang gumaling si Lunti, ay ipinagkatiwala niya ito sa isang taong mapanganib? Nakatayo lang siya doon, sa gitna ng dalawang babae. Hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Ang kanyang katahimikan
ay isang dagok na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw para kay Sinag. Ang pagkahulog ni Lunti na mabilis na kinontrol ni Liwayway ay nagbago sa lahat. Ito ang naging bala sa baril ni Liwayway. Ang huling patak ng laso na kumalat sa puso ni Amihan. Ang munting pag-asa at kaligayahang nasilayan ay muling nabalot ng lamig at sa pagkakataong ito, mas matindi. Kinabukasan, habang nasa opisina si Amihan, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang abogado. "Sir Silvestre, meron tayong problema," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso. Nag-file si Miss Liwayway Cruz del Marco ng petition for legal guardianship over Lunti. Nalaglag ang telepono sa kamay ni Amihan. Ano? Oo. Ang rason niya ay neglect of parental duties sa panig mo at ang pagkuha ng isang questionable na caregiver para kay Lunti. Mayroon siyang mga ebidensya, sir. Mga lumang news article at ang pinakamalala, ang insidente kahapon. Biglang gumuho ang mundo ni Amihan. Naramdaman niya ang pagkataranta. Ang ideya na mawawala si Lunti sa kanya ay mas masakit pa sa anumang sakit na naramdaman niya. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Liwayway sa sala. Ngunit hindi na ito ang mapagkunwaring Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panalo. "Sana ay naiintindihan mo, Amihan," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. "Ginagawa ko lang ito para sa pamangkin ko. Kung ikaw mismo ay hindi kayang pangalagaan si Lunti, ako na ang gagawa." "Wala kang karapatan," sigaw ni Amihan. Ang kanyang galit ay sumiklab. "Hindi mo siya pwedeng ilayo sa akin. At ikaw, may karapatan ka pa ba pagkatapos ng nangyari kay Myla? Ikaw ang dahilan kung bakit siya nag-iisa. At ngayon, pati ang sarili mong anak, pinapabayaan mo." Balik ni Liwayway, ang bawat salita ay isang talim na tumatama sa puso ni Amihan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Sinag mula sa kusina, may dalang inumin. Natigilan siya sa eksena. Tiningnan ni Liwayway si Sinag nang may paghamak, lalo na sa presensya ng taong ito. Sino ba siya? Isang therapist na may mapanganib na record, isang banta sa kaligtasan ni Lunti. Ang mga salita ay tumago sa puso ni Sinag. Kinabukasan, dumating ang abogado ni Amihan sa Hacienda Silencio. Nandoon din si Liwayway, nakaupo ng formal. "Sir Amihan," sabi ng abogado, "para hindi tayo makaranas ng dagdag na komplikasyon sa kaso, baka po kailangan nating ipahinga muna si Miss Talavera." Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang kanyang puso ay biglang bumigat. "Ano?" tanong ni Amihan, ngunit alam na niya ang sagot. Ang kanyang tingin ay napako kay Sinag. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. "Para lang po ito sa kapakanan ng kaso," paliwanag ng abogado. "Hindi pwedeng maging issue ang credibility ng caregivers sa korte." Hindi nagsalita si Liwayway, ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay sapat na. Nagtago si Lunti sa kanyang silid sa buong araw. Ayaw nitong lumabas. Ayaw nitong magsalita. Muling bumalik ang katahimikang kinatatakutan ni Amihan. Isang gabi, naabutan ni Amihan si Lunti na nakaupo sa wheelchair nito, nakatingin sa litrato ni Myla na inilagay ni Liwayway sa sala. Lumuhod si Amihan sa harap niya. "Anak, Lunti, gusto ko lang na malaman mo, hindi ka mawawala sa akin. Hindi kailanman." Ngunit hindi tumugon si Lunti. Mula sa likuran, narinig ni Amihan ang boses ni Liwayway. "Nakikita mo, Amihan, si Myla lang ang nakakaintindi kay Lunti. Ang totoo, kung hindi ka lang sana masyadong abala sa iyong trabaho at kung hindi mo lang pinabayaan si Myla, sana ay masaya pa sana sila ngayon. Ang tanging paraan para mabigyan ng hustisya si Myla at maprotektahan si Lunti ay ilayo siya sa isang pabayang ama at sa isang mapanganib na estranghero." Ang mga salita ay bumalik sa puso ni Amihan. Nagtanim ng mas matinding takot at guilt. Naisip niya ang lahat.
Ang kanyang pagiging abala, ang kawalan niya ng oras para sa kanyang asawa, ang aksidenteng nangyari kay Myla. Ang lahat ay tila konektado. Ang lahat ay tila kanyang kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isang desisyon na makakaprotekta kay Lunti, kahit kapalit pa ng lahat ng kanyang nararamdaman para kay Sinag. Nagpasya siya. Kinagabihan, hinarap niya si Sinag sa kusina. Ang kanyang mukha ay matigas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kaso ay napakahirap para sa kapakanan ni Lunti. At para sa kaso, kailangan mong magbakasyon. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang mga salita ay parang isang matalim na balaraw na tumagos sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagmamahal na ibinigay kay Lunti, ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo ay biglang nawasak. Magbakasyon? Ulit ni Sinag, ang kanyang boses ay nanginginig. O pinalayas ninyo ako? Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ang kanyang puso ay nabasag. Hindi sumagot si Amihan. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalalim na patunay. Ang gabing iyon ay nanuot sa buto ni Sinag, hindi lang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa lamig ng kanyang puso. Habang nag-iimpake siya, ang bawat gamit niya ay parang isang piraso ng kanyang pangarap na nabasag. Ang mga drawing ni Lunti, ang maliit na sunflower na pinatuyo niya mula sa hardin, lahat ay sinisigaw ang kabiguan. Tiningnan niya ang silid ni Lunti sa huling pagkakataon. Nakasara ang pinto, selyado sa kanyang pag-alis, gaya ng puso ni Amihan na isinara sa kanya. Isang huling tingin, isang huling paalam sa isang batang hindi niya malilimutan. Paglabas niya ng Hacienda Silencio, ang madilim na kalangitan at ang malamig na hangin ay tila sumasabay sa kanyang kalungkutan. Niwalang naghatid sa kanya, niwalang salitang paalam mula kay Amihan. Tila isang anino lang siya na dumaan at ngayon ay bumalik sa kawalan. Walang pag-asa. Iyan ang pakiramdam ni Sinag habang naglalakad palayo. Dala ang kanyang kaunting gamit at isang pusong puno ng sakit. Sa loob ng Hacienda Silencio, ang dating unti-unting nabubuhay na mansyon ay muling nilamon ng nakabibinging katahimikan. Ngayon, mas matindi ito kaysa dati. Si Lunti ay bumalik sa dati nitong kalagayan. Nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa bintana. Walang kibo. Wala na ang mga ngiti. Wala na ang mga hagik-hik. Bumalik na ang mga matang walang emosyon. Ang hardin na pinaghirapan ni Sinag na buhayin ay unti-unting nalalanta. Ang mga paru-paro na isinabit nito ay nahuhulog isa-isa. Sinubukan ni Amihan na kausapin si Lunti na aliwin ang bata. Ngunit ang bawat pagtatangka niya ay sinalubong lang ng isang blangko na tingin. Anak, Lunti, ayos lang yan. Si Tita Sinag, magbabakasyon lang siya. Babalik siya. Pilit na sabi ni Amihan, kahit alam niyang nagsisinungaling siya. Hindi ito kumain ng maayos. Hindi ito natulog. Kahit si Liwayway na panalo sa kanyang plano ay nagsimulang mag-alala. Amihan, kailangan mo siyang kausapin, sabi ni Liwayway na tila nagpapanggap na nagmamalasakit. Tingnan mo ang bata, hindi ito maganda. Ngunit si Amihan mismo ay nasa sarili niyang impyerno. Ang kanyang trabaho, na dati takasan niya, ay hindi na makapagbigay aliw. Ang mga numero sa kanyang screen ay tila malabo. Ang kanyang isip ay malayo. Umupo siya sa kanyang opisina, madilim ang ilaw, nakatitig sa monitor ng security camera. Sa isang folder, mayroong mga lumang footage ng hardin. Pinindot niya ang play. Bumalik ang mga alaala. Nakita niya si Sinag, basang-basa. Tumatawa ng malakas habang si Lunti ay humahagik-hik. Nakita niya ang init sa mga mata ni Sinag habang nagkukwento.
Nakita niya ang pagmamahal na ibinigay nito sa kanyang anak. Nakita niya ang mga munting kamay ni Lunti na dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng paggabay ni Sinag. Ang puso ni Amihan ay kumirot. Nag-umpisa siyang huminga ng malalim. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nanlamig. Isang kamalian. Isang napakalaking kamalian ang nagawa niya. Pinili niya ang takot. Pinili niya ang pagdududa. Pinili niya ang lamig. At ngayon, ang lahat ay nawala. Ang kanyang anak ay bumalik sa pagiging isang manika. Ang hardin ay nalanta. Ang init sa kanyang tahanan ay naglaho na. At ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na mundo ay pinalayas niya. Hindi na niya kayang tiisin. Hindi na niya kayang tingnan ang sarili niya sa salamin. Tumayo si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito ang paraan. Hindi ito ang magiging katapusan. Kailangan niyang hanapin si Sinag. Kailangan niyang itama ang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na lumabas ng opisina. Dumiretso siya sa garahe, sumakay sa kanyang kotse at pinaandar ito. Sa ilalim ng madilim na gabi, ang kanyang kotse ay nagmadali palayo sa Hacienda Silencio na tila ba tumatakas sa sarili nitong kalungkutan. Naglakbay si Amihan sa buong syudad sa ilalim ng madilim na gabi. Hindi niya alam kung saan hahanapin si Sinag. Wala siyang address, wala siyang numero. Ang tanging impormasyon niya ay ang kanyang pangalan at ang kanyang propesyon. Isang desperadong paghahanap, ngunit wala siyang pakialam. Kung mawawala si Sinag, mawawala ang huling piraso ng kaluluwa ng kanyang pamilya. Sa isang maliit na charitable clinic, isang lugar na nakatago sa gitna ng mataong syudad, natagpuan niya si Sinag. Nakita niya ito sa bintana, nakikipaglaro sa mga batang may iba't ibang kondisyon. Ang kanyang ngiti ay payak at totoo. Hindi na bahira ng anumang kapaitan. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit at paghanga. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin itong nagbibigay ng liwanag. Pumasok si Amihan sa klinika. Agad siyang nakita ni Sinag. Ang ngiti sa labi nito ay nawala. Napalitan ng pagkabigla at sakit. Lumapit si Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sinag, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Nanatiling tahimik si Sinag. Maraming salita ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Galit, sama ng loob, sakit. Ngunit sa huli, ang pagod ang nanalo. Anong ginagawa mo dito, Amihan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi mo ba sinabi na kailangan kong magbakasyon? Alam kong nasaktan kita, sabi ni Amihan, yumuko ang ulo. Naging duwag ako. Pinili kong paniwalaan ang mga hinala kaysa sa kung ano ang nakikita at nararamdaman ko. Hindi ko man lang binigyan ng pagkakataon ang sarili ko na pakinggan ang paliwanag mo. Naglakad si Sinag palayo, papalapit sa isang bench sa sulok ng klinika. Sumunod si Amihan. Umupo sila nang magkalayo. Tila may invisible na pader sa pagitan nila. Ang bata sa artikulo. Simula ni Sinag, ang kanyang boses ay malambot. Siya si Elias, isang matamis na bata na may rare bone condition. Hindi ko alam noon, walang nakakaalam. Ang kanyang mga buto ay napakapupog at kahit ang pinakamahinang presyon ay maaaring makasira sa kanila. Sa therapy session namin, aksidente siyang nadulas at bumagsak. Ang impact ay naging sanhi ng internal bleeding. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko ang lahat para iligtas siya. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko siya naligtas. Namatay siya. At ang lahat ng tao, lalo na ang mga magulang niya, ako ang sinisi. Sinisi ko rin ang sarili ko, kaya ako umalis. Tumakbo ako, dahil pakiramdam ko, hindi na ako karapat-dapat maging therapist. Pakiramdam ko, mamalasin lang ang sinumang bata na ilalapit sa akin. Lumabas ang mga luha sa mga mata ni Sinag.
At ngayon, nagawa mo rin akong pagdudahan, amihan. Pagkatapos ng lahat ng ipinakita ni Lunti, pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa kanya. Tiningnan ni amihan ang umiiyak na si Sinag at sa wakas ay naintindihan niya ang bigat ng pasanin nito. Ang kanyang sariling sakit sa pagkawala ni Myla ay biglang naging konektado sa sakit ni Sinag. Ang kanilang mga puso ay parehong nabasag, parehong nagtago sa takot at guilt. Sinag, sabi ni amihan, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Napakaduwag ko. Alam ko ang pakiramdam ng sisihin ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo kontrolado. Alam ko ang pakiramdam ng mabuhay na may guilt. Pero hindi ka nag-iisa. Hindi ako magiging duwag ulit. Inilapit niya ang kanyang kamay. Dahan-dahang pinisil ang kamay ni Sinag. Hindi ko alam kung paano ko pa ito itatama. Pero kailangan ka ni Lunti. Kailangan ka namin. Hindi ko kaya nang wala ka. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Sinag, mayroong isang bagay na lumitaw. Hindi galit, hindi sama ng loob, kundi pagpapatawad at pag-asa. Ang kaso, ano ang mangyayari kay Lunti? Tanong ni Sinag. Aagawin siya ni Liwayway sa akin. Sagot ni amihan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko alam kung anong alas ang hawak niya. Pero sigurado akong gagawin niya ang lahat para makuha si Lunti. Kung gayon, sabi ni Sinag, tumayo na may bagong lakas. Hindi natin siya hahayaan. Ito na ang kanilang pagbabangon. Isang laban na hindi lamang para sa karapatan ng isang ama sa kanyang anak, kundi para sa karapatan ng isang pamilya na mabuo, hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig at pagpapatawad. Magkasama silang lumabas ng klinika, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang madilim na gabi ay tila hindi na nakakatakot. Pagdating nila sa Hacienda Silencio, ang abogado ni amihan ay naghihintay na. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir Silvestre, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. Mabuti at nakarating kayo. Kakatawag lang ng kampo ni Miss Cruz del Marco. Mayroon daw silang bagong ebidensya. Isang bagay na napakabigat. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. Inabot ng abogado ang isang selyadong sobre kay amihan. Nagkatinginan sina amihan at Sinag. Ang kanilang mga muka ay seryoso, handa para sa anumang hamon. Alam nilang ang pinakamalaking pagsubok ay narito na. Ang nilalaman ng sobreng iyon ay maaaring magtapos sa kanilang pinagsamahang pangarap o magpapatatag dito. Ang araw ng paglilitis. Ang korte ay puno ng mga usisero, mga mamamahayag na uhaw sa iskandalo, at mga taong nagtataka sa digmaan ng isang bilyonaryo para sa kanyang anak. Si amihan at Sinag ay nakaupo sa isang tabi. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa ilalim ng mesa. Isang tahimik na suporta laban sa ingay ng mundo. Si Lunti ay hindi naroon dahil sa pag-aalala na baka maapektuhan siya ng kapaligiran. Sa kabilang panig, nakaupo si Liwayway. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanais na manalo. Sa likod niya ay ang kanyang abogado, isang tanyag na personalidad sa legal circle na kilala sa kanyang pagiging agresibo. Nagsimula ang paglilitis. Ipiniresenta ng abogado ni Liwayway ang kanilang kaso na nakatuon sa pagiging abala ni amihan, ang kanyang kakulangan ng oras para kay Lunti, at ang delikadong nakaraan ni Sinag. Ipinakita ang mga lumang artikulo at ang mga testimonya ng mga nakaraang katulong na nagsasabing si amihan ay madalas nawala sa bahay. Pinanood ni amihan ang lahat. Ang kanyang panga ay naninigas. Alam niyang may mga pagkukulang siya, ngunit ang lahat ay pinalalaki upang sirain ang kanyang reputasyon. Pagkatapos, tumayo si Liwayway para magbigay ng kanyang testimonya. Mahal na hukom. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig na tila umiiyak.
ngunit ang kanyang mga mata ay tuyo. Ang pagkawala ng aking kapatid, si Myla, ay isang sugat na hinding-hindi maghihilom. Ang pamilya namin ay nawalan ng isang mahalagang miyembro. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang anak, si Lunti, ay nawalan ng ina sa edad na napakabata. Alam ko ang pinagdaanan ng aking kapatid, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang depresyon, ang kanyang pakiramdam na siya ay pinabayaan. At ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Tiningnan niya si Amihan nang may matinding galit. Si Amihan Silvestre, patuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay tumataas. Isang lalaking mas inuna ang kanyang imperyo kaysa sa kanyang pamilya. Isang ama na hindi kayang protektahan ang kanyang asawa at ngayon, hindi rin kayang protektahan ang kanyang sariling anak. Hinihingi ko lang po ang karapatang alagaan ang aking pamangkin, ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking kapatid, ang tanging taong kaya kong pagkatiwalaan na magmamahal kay Lunti gaya ng pagmamahal sa kanya ng kanyang ina. Puno ng awa ang reaksyon ng mga nakikinig. Humigpit ang kapit ni Sinag sa kamay ni Amihan. Naramdaman ni Amihan ang lahat ng paghuhusga. Mayroon pa ba kayong ibang ebidensya? Tanong ng hukom. Ngumiti ng matamis si Liwayway. Opo, mahal na hukom. Mayroon pa kaming isa pang ebidensya na magpapatunay na hindi karapat-dapat si Amihan Silvestre sa pag-aalaga kay Lunti. Tinawag ng abogado ni Liwayway ang isang eksperto sa genetics sa witness stand. Nagpakita ito ng isang malaking graph sa screen. Ipinresenta namin sa korte ang isang DNA test result, sabi ng abogado. Isang test na kinumpirma ng 3 magkakaibang reputable laboratories. Nagpalitan ng tingin sina Amihan at Sinag. Ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Anong kalokohan ito? Ang DNA test na ito, patuloy ng abogado, ang kanyang boses ay nag-aanyaya ng suspense, ay nagpapatunay na si Amihan Silvestre, hindi ang biological na ama ni Lunti Silvestre. Nahulog ang martilyo ng hukom, ang buong korte ay nagulantang, ang mga bulong ay nagsimulang kumalat na parang apoy, mga kamera ay kumikislap, mga mamamahayag ay nagmamadaling isulat ang scoop. Si Amihan ay napatulala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi makapaniwala. Ang salita ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ang biological na ama. Ano? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tiningnan ni Liwayway si Amihan nang may paghamak na halo ang tagumpay. Ang aking kapatid. Sa gitna ng kanyang kalungkutan at pag-iisa, ay nagkaroon ng relasyon sa ibang tao. Isang lihim na itinago niya para protektahan ang kanyang anak. Ngunit ngayon, kailangan ng malaman ang katotohanan. Ang taong ito, si Amihan Silvestre, ay walang anumang koneksyon sa dugo kay Lunti. Wala siyang anumang karapatan sa bata. Tumingin si Amihan sa mga papel ng DNA test na ipinakita sa screen. Ang kanyang utak ay tumigil sa pag-andar. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya kay Lunti, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pag-asa. Lahat ay tila isang malaking kasinungalingan. Si Lunti ay hindi niya anak. Ang lahat ay nawasak. Ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang papel bilang ama, ang kanyang koneksyon sa nakaraan at sa kinabukasan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang sakit ay mas matindi pa sa pagkawala ni Myla. Ito ay isang sakit na nagwasak sa kanyang kaluluwa. Mahal na hukom, sabi ng abogado ni Liwayway, hinihiling namin na ilipat ang legal guardianship kay Miss Liwayway Cruz del Marco bilang kanyang tiyahin at bilang tanging kamag-anak na may dugong konektado kay Lunti. Siya ang may pinakamahusay na interes sa bata. Ang hukom ay tumingin kay Amihan na hanggang na ngayon ay nakaupo pa rin, hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ginoong Silvestre, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroon ba kayong maipupulong tungkol sa ebidensyang ito?
Ngunit si Amihan ay nakatulala lang. Ang kanyang mga mata ay blanko. Tila hindi naririnig ang kahit anong tunog. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang puso ay nabasag. At ang lahat ng kanyang laban ay tila biglang naging walang kabuluhan. Ang mga salita ng abogado ni Liwayway ay tumagos sa utak ni Amihan. Isang patalim na sumugat sa kanyang puso. Hindi ang biological na ama. Ang katotohanan ay parang isang tsunami na humampas sa kanya. Winasak ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ama. Ang lahat ng kanyang pilit na itinayo ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman niya ang pagkataranta, ang pagkahiya, ang pagtataksil ng nakaraan na hindi niya alam. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kamay ang humawak sa kanya. Mahigpit, warm, tumingin si Amihan. Sisinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit naroon din ang pag-unawa. Ang kanyang paghawak ay hindi lang isang pagsuporta, kundi isang paalala. Isang paalala ng kanyang ginawa para kay Lunti, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pinaghirapan. Sa kanyang mga mata, nakita ni Amihan ang mensahe. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Isang kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Hindi ito lakas ng galit, kundi lakas ng pag-ibig. Ang pag-ibig na naramdaman niya para kay Lunti, na hindi nagtanong kung saan nanggaling o kung sino ang nagbigay. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng korte, tumayo si Amihan Silvestre. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng pagkasira niya, ng kanyang pagkabigo. Ngunit ang nakita nila ay isang tao na nagtitipon ng kanyang sarili. Bit-bit ang isang matinding katatagan. Oo, mahal na hukom. Simula ni Amihan. Ang kanyang boses ay malakas, malinaw, at puno ng damdamin. Bawat salita ay nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ang ebidensya na iprinisinta ay totoo. Ayon sa agham, hindi ako ang biological na ama ni Lunti. May bulong-bulungan ang pumuno sa korte, ngunit ipinagpatuloy ni Amihan, ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa hukom at pagkatapos ay kay Liwayway na ang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Pero, patuloy ni Amihan, hindi yun ang buong kwento at hindi iyon ang nagiging dahilan para maging isang magulang. Ang pagiging ama, hindi ito binabase sa dugo. Binabase ito sa pag-ibig. Hinayaan niya ang sandaling iyon na manuot sa lahat. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Wala ako sa tabi ni Myla noong panahon na kailangan niya ako. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay nanginginig. Naging abala ako sa pagbuo ng aking imperyo habang siya ay nag-iisa. Pinagsisisihan ko yon higit pa sa anumang bagay. At dahil sa aking kapabayaan, nawala siya. Tumulo ang luha sa pisngi ni Amihan, hindi niya ito pinunasan. At noong panahong iyon, marahil ay naghahanap siya ng kahit anong bagay na makakapagbigay sa kanya ng ginhawa, ng atensyon, ng pagmamahal na hindi ko maibigay. Kaya hindi ko sisihin si Myla. Hindi ko sisihin si Lunti. Tumingin si Amihan kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot at pangunawa. Hindi ko rin sisihin si Myla sa pagtatago nito. Marahil ay gusto niya lang protektahan si Lunti mula sa isang katotohanan na hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit si Lunti, sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay tumataas. Si Lunti ay ang aking anak, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa bawat gabi na binantayan ko siya, sa bawat araw na inalagaan ko siya, sa bawat pag-asang binuo namin, kasama si Sinag, para sa kanya. Ako ang nagpunas ng kanyang luha. Ako ang nagpakain sa kanya. Ako ang umasa na makakakita siya ng liwanag. Ako ang umasa na makakalakad siya. Ako ang kanyang ama. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga alaala, ang pagtayo ni Lunti, ang kanyang unang tawa sa hardin, ang uyayi ni Sinag, ang dugo, ang DNA, sabi ni Amihan, tiningnan ang screen. Iyan ay siyensya, ngunit ang pamilya ay puso.
Ang pamilya ay pagmamahal. Ang pamilya ay pagpapatawad. At handa akong ipaglaban ang pamilyang ito, hindi dahil sa ano ang sinasabi ng papel, kundi dahil sa kung ano ang sinasabi ng aking puso. Muling tumingin si Amihan kay Sinag at nakita niya ang purong pagmamahal at paghanga sa mga mata nito. Ito ang babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng pamilya. Hindi ko lang po ipinaglalaban ang aking karapatan bilang ama. Pagtatapos ni Amihan, ipinaglalaban ko ang karapatan ni Lunti na magkaroon ng isang tahanan na puno ng pag-ibig, ng pangunawa at ng pagpapatawad. Isang tahanan kung saan ang kanyang nakaraan ay hindi magiging hadlang sa kanyang kinabukasan. Ang katahimikan ay bumalik sa korte, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa at respeto. Maraming tao ang nakita ang mga luha sa kanilang mga mata. Kahit ang hukom ay sichlik bewegd, ang kanyang ekspresyon ay malambot. Bumalik si Amihan sa kanyang upuan, ang kanyang balikat ay nakasandal kay Sinag, ang kanyang pamilya. Tumingin ang hukom kay Liwayway at sa kanyang abogado. Pagkatapos ay tumingin siya sa harap. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Pagkatapos ng masusing pagdinig ng lahat ng ebidensya at testimonya, sabi ng hukom, ang korte ay nagpasiya. Huminga ng malalim si Amihan at Sinag. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, mahigpit. Ito ang sandali ng katotohanan. Ang kapakanan ng bata, ang pangunahing konsiderasyon ng korte, patuloy ng hukom, at sa liwanag ng lahat ng ipinakitang pagmamahal, pag-aalaga at sakripisyo. May isang maikling paghinto na nagpapataas ng tensyon. Ang karapatang legal na pangalagaan, si Lunti Silvestre, ay ipagkakaloob kay. Ang karapatang legal na pangalagaan si Lunti Silvestre ay ipagkakaloob kay Ginoong Amihan Silvestre. Ang mga salita ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Nagkaroon ng bulong-bulungan, ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng pagtanggap at kagalakan. Si Amihan ay napatulala sandali bago siya napatingin kay Sinag. Ang mga luha ay tumulos sa kanilang mga mata. Luha ng ginhawa at pasasalamat. Niyakap niya si Sinag ng mahigpit at sa loob ng yakap na yon, tila ang lahat ng sakit, pagdududa at takot ay naglaho. Si Liwayway ay tumayo. Ang kanyang muka ay namumutla sa galit at pagkatalo. Wala siyang nagawa kundi tingnan ng masama sina Amihan at Sinag bago siya tuluyang lumabas ng korte. Bitbit ang kanyang pait at kabiguan. Ang kanyang pag-alis ay isang tahimik na pagkilala sa kanyang pagkatalo. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Silencio ay hindi na ang tahimik at malungkot na lugar na minsan nang nilamon ng nakabibinging katahimikan. Nagkaroon na ito ng bagong pangalan, Hacienda ng mga Pangarap. At sa bawat sulok nito, naririnig na ang tunog ng buhay. Si Lunti, na ngayon ay mas malakas at mas masila, ay tumatakbo na sa hardin. Ang kanyang mga paa ay mabilis. Ang kanyang tawa ay malutong na parang kampana. Hindi na siya nakakulong sa wheelchair, kundi malaya nang naglalaro sa ilalim ng araw. Ang hardin ay puno na rin ng mga namumukadkad na bulaklak, mga sunflower na laging nakaharap sa araw, tulad ng pag-asa na muling sumilay sa kanilang buhay. Isang hapon, naabutan ni Amihan si Sinag sa hardin. Tinuturuan si Lunti kung paano magpatakbo ng saranggola. Ang hangin ay malakas at ang makulay na saranggola ay lumilipad ng mataas sa asul na kalangitan. Pinagmamasdan sila ni Amihan. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang pamilya niya. Ang pamilya na pinaglaban niya. Ang pamilya na pinili niya. Lumapit siya kay Sinag at yumakap mula sa likod. Sinag, bulong niya. Lumingon si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Amihan. Lumuhod si Amihan sa harap ni Sinag. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa tulong ni Lunti na nakangiti at sumisigaw ng oo, mami, oh,
Binuksan niya ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng singsing, ngunit puno ng kahulugan. Sinag Talavera, sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa aking madilim na mundo. Ikaw ang nagturo sa akin ng kahulugan ng pamilya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Mahalin mo ako at mahalin natin ang ating anak. Sa lahat ng panahon, naluluha si Sinag. Oo, amihan. Oo, mahal na mahal kita. Niyakap nila ang isa't isa at pagkatapos ay niyakap din nila si Lunti. Ang kanilang mga yakap ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na mas matindi pa sa anumang koneksyon ng dugo. Habang lumulubog ang araw, nakahiga silang tatlo sa berdeng damuhan, pinapanood ang saranggola na lumilipad pa rin ng mataas. Si Lunti ay nakapagitna sa kanilang dalawa. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa kamay ni amihan at ni Sinag. "Daddy," sabi ni Lunti. Ang kanyang boses ay malinaw. "Tayo po ba ay isang pamilya?" Tiningnan ni amihan si Sinag nang ngumiti pabalik sa kanya ng buong pagmamahal. "Oh, anak," sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kapayapaan. "Oh, Lunti, tayo ay isang pamilya, isang tunay na pamilya. Hindi ito pamilyang nabuo ng dugo, kundi ng mga pangarap na itinayo sa bawat hakbang, sa bawat tawa, at sa bawat pagpapatawad. Isang pamilyang hinubog ng pag-ibig na nagawa nilang hanapin sa gitna ng kadiliman. At sa hasyenda ng mga pangarap, ang kanilang kwento ay simula pa lamang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghahanap ng pamilya. Sana po ay tumagos sa inyong puso ang bawat emosyon at aral na inihandog namin. Ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pag-ibig na walang kondisyon, sa pagpapatawad at sa kakayahang buuin ang isa't isa mula sa mga pinakamadilim na sandali. Hindi ang nakaraan ang nagtatakda sa atin, kundi ang pagpili nating magmahal at maging matatag. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Anong klaseng kwento po ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat muli at hanggang sa muli, paalam.